Anong oras na sa Florida? Ano na ma'am, alas 12 na ng gabi, madaling araw. 12:03 a.m. Damay din si Gabe. Oo, nanonood ng TV. Anyway, figure out ko na lang later. Recorded naman to. Tapos, hi sa viewers natin. Currently, we have, how many viewers do we have? 10,000. Oh, hi, hello sa 10,000 viewers namin. And welcome to, actually, this is a podcast, a live podcast, but we'll also be, publishing a recorded version sa PTF Global Solutions page. Basically, we'll be talking about life in Cotabato City and in the United States. Bago naputol yung live namin, we were talking about life sa Cotabato City and, yung core memory namin growing up. Hello, Ma'am Rhea. Hello, Ma'am Rhea from Midsayap, and I think nasa Texas siya ngayon. So, we'll be talking about life sa Cotabato City, sa Nuling, sa Pigkawayan, growing up, and how does yung experience namin sa Cotabato City affect us to where we are right now. Tama ba yung English ko? I'm sorry. Of course. Siguro let's do like a summary of our experiences. Maybe I'll start na lang kasi I was not able to share yung experience ko. Growing up, lumaki ako sa Tamsi Road sa Anacleto Badoy Senior Street, Cotabato City. I can still remember the exact address. Graduate ako ng Vilo Elementary School. Hello, Vilonians. Nilalakad ko lang yung bahay hanggang school every day. Siguro mga 15 to 20 minute walk. Tapos, I enjoyed it a lot kasi kasama ko yung mga pinsan ko. Siguro mga 6, 7, or 8 kami lahat magpipinsan. Sabay-sabay kami papasok sa school. Sabay-sabay din kami umuwi. So, ganun yung yung core memory ko. Tapos, ang hindi ko talaga super makalimutan is every araw ng Cotabato, June 20, is nanonood kami ng parade ng mamang ko. Doon kami nag-aantay sa ano gani yung kanto doon sa super Elena Vico. Doon kami sa Elena Vico, nag-aantay kami ng parade. Nanonood kami ng mga drum and bugle at saka mga parade na dumadaan every June 20. Yun yung core memory ko na hindi ko makalimutan. Every June 20, merong parade kasi. Tapos doon kami sa Elena Vico, nanonood, inaantay namin yung parade. May drum and bugle, yung mga school, tapos yung mga government officials. Yun yung hindi ko makalimutan na core memory ko growing up sa Cotabato City. Yep. So, sino pa? Sorry, hindi ko narinig kanina kasi na-out ako kanina sa ano. Ang tagal ko narinig yung mga Elena Vico, mga, alam mo yon. True. Core memory ko, yung tatay ko, friend niya yung owner ng MY Enterprises. Tapos, bongga. Of course. Bongga. Actually, hindi ko rin sure kung owner ba yun siya ng MY Enterprises. Basta ma-remember ko, doon sila nagpapa-incubate ng eggs ng chicken sa amin, sa bahay. Tapos dinideliver namin ng papa ko yung mga sisiw sa MY, sa labas ng MY. Meron silang parang kulungan ng chicken, binebenta nila yung mga sisiw. Ang maalala ko, binibigyan kami ng mga puzzle nung owner. Hindi ko kasi sure kung owner ba siya. Siyempre, hindi ko naman tatanong. So, negosyo ninyo yung nag-incubate kayo ng Actually, chicken? hindi ko alam. Basta may incubator lang kami sa bahay ng mga itlog. Ilang taon ka nun, Mitch? Parang elementary. Remember ko parang siguro grade 4, grade 5. Kasi syempre, ma-remember mo na. Yeah, medyo malaki ka na. Kinder to grade 2. Sa NDU-ETD ako. Tapos, nagkaroon ng recession. Parang first world country, right? Recession. Naghirap. Tapos, nalipat ako sa Central. Sa Cotabato City Central Pilot School. So, 3rd grade
hanggang grade 6. Tapos, sa village ng grade 7 to grade 10. Tama ba? Fourth year. First year to fourth Grades. year. Noon Ano na hanggang tayo? grade 6 lang. Ang grade 7 noon, ano ka na, no? First year. First year high school. Hmm. Ganon. Ganun din, parang may similar tayo ng isa sa mga core memory is yung dati, meron naman kaming pamasahe sa tricycle. Pero kami ng mga cousins ko, mag-walk kami from Victoria, yung Parmasya Victoria, hanggang Maalala ko. Philippine Trade. Grabe ka layo. Layo! Yes! Wait As lang, in? para baka mamali ako. Mercury Drug pala. Mercury super. Drug sa super. Okay. Then, mag-walk kami papunta ng Philippine Trade kasi may madaanan kami mag-barbecue ng mais. So, yung ipamasahe namin sa tricycle, bili namin magpipinsan ng mais na barbecue, yung barbecue na mais. Para habang naglalakad kami sa bridge, tapos parang, maalala ko pa hindi ko alam, ngayon ko lang nakuha na may ganun pala yung mga, anong tawag dyan? Neurodivergent type na person. Alam mo bang naglalakad ako kumakain ng mais sa Quirino Bridge? Parang ini-imagine ko na nasa ako, yung karaoke. Yung ako yung music video. Yun pa always lang. Tapos lagi namin iniisip, paano ko pabagsak itong Quirino Bridge? Tapos nandito tayo sa gitna. Anong gagawin natin? Mga ganon. Similar din sa nung high school ako. Kasi uso 'di ba yung Friendster dati? Tapos nauubos yung pera namin sa internet cafe. So wala na kaming pamasahe. From Tigkawayan, yun na, uuwi pa kami ng Simuay. So ang ginagawa namin, nag-aabang kami ng dump truck. Yung nagdi-deliver ng Yung nag-deliver ng balas. balas. Yes! So kami, inaantay namin yun para makalibre kami ng pamasahe. Kasi wala na nga, kayong diba, pera. wala na kaming pera. For Rita Jones. Tagam. Ang core memory ko, kasi si Philip, pinanganak na ito sa Simuay. Pero ako kasi, pinanganak ako sa South Cotabato, tapos naglipat kami ng North Cotabato. And then, wala na akong maalala masyado nung sa North Cotabato kami kasi maliit pala. Grade 1 ba? Grade 2, lumipat na kami sa Simuay hanggang nag-college na. So, yung core memory ko nasa Simuay talaga. Ba't kayo naglipat ng Simuay, te? Work. Ni nanay at saka ni tatay. Doon yung pangkabuhayan showcase. Doon kami Na-remember mo natagpan. parang nagde-deliver ka tayo sa Pigawayan, no? Ay, sa Cotabato. Alam mo yung popcorn and pop rice? Yung, ano ba yun? Paano i-explain? Yung parang kanin na may color? Parang rice, Yes! dito. Kaming gumagawa yes. nun dati. Yung Yung pop may kanin na rice. may color. Yes. Yes. Different color. May red, may green, Yung may matamis? white. Oo, yung matamis. Oo. Ang Coated siya sarap ng yun. matamis. Oo. Yun na yung core memory ko kasi nung unang pag-settle namin sa Simuay noon, nandun kami sa harap nung old Capitol ng Nakapunta siguro ako sa inyo. Maguindanao siguro. Nakapunta ako. Nakapunta ka pero nung lumipat na kami. Yung pinaka talaga namin una doon sa harap ng Capitol. Yun. Tapos bago kami kasi yung bago pa lang kami doon, wala pang mga hindi pa nag-HRC. So kami lang din kasi 'di ba 7 kaming magkakapatid. So bago kami pagdating sa school, lagi kaming late ng kuya ko everyday. Kasi pagdating namin sa bahay, kukuha pa kami nung Mitch, mag-iigib kami. Tutulungan namin si tatay, mag-iigib kami. Tapos noon, di ba, walang yung kariton lang. So, lagi kaming late pagbalik na namin ng school ng hapon. Late na kami ng kuya ko. So, yun yung routine namin every day. So, hindi yun naranasan ni Philip? Hindi yan kasi bunso siya eh. Nung lumaki ako, provided na lahat. Wow! Mayaman na kami. Saka nung paglipat namin, Mitch, iwan ko kung binubuntis pa lang siya ni nanay o yung siya.
sanggol pa lang siya. Hindi ko I think wala pa siya kasi ang paglipat talaga namin si John pa yung pinagbubuntis pala ni nanay. So medyo ano pa, ilang taon pa bago. So Hi, lumipat pa kami Courtland. doon. Nag-watch si Courtland. Hi, Cortland. Ay, We hi will sa aking inay visiting na si Angelina Tyrone, Piquero. Pennsylvania again. Ano muna natin, mag-hi muna Paano tayo mo sa siya? mga nanood sa atin, kay Ma'am Rhea Flores Gadingan. Teacher to siya sa Mag-shout out Mitsayap, muna tayo. pero nasa Texas na ngayon. Hi, ma'am. Hi kay Ben Sarsaed. Hey, si Ma'am Jamie. Hi daw. Hi, Bongga Ma'am lagi. Jamie. Hi, Ma'am Jamie. Tapos, hi din daw, sabi ni, si Chelsea. Then, si Ma'am Piquero, si Cortland, and si John from Gamble. So, Kamusta po, Guro Jason? Oh. Sino siguro Jason? ano siya, parang, taga-Gamble siya dun sa Alaska. I mean, dito sa Alaska, taga-Gamble. Pero marunong siyang magtagalog. Ayan. So, hi everyone. We have 12,000 viewers right now. Hello sa inyong lahat. Bongga. Oy, isa sa mga nag-hold ng core memories ko, itong si Ma'am Piquero. Isa sa mga contributors ng aking core memory. Dahil siya nagbigay sa akin ng opportunity na mag-speak sa public. Hindi lang yan. Ako din ang makeup artist ng anak niya nung bata pa ang kanyang anak. And si Michelle ay champion sa Talumpati. Talumpati NDA. Ang coach ko, Ma'am Angeline Piquero. Ikaw, Rod. Ay, Di ba ito, dance sport pilot graduate ito si competition. Rodney and the Village. Oo. Ano Gusto ang mo iyak ang mag-present story ni sa'yo, Rodney? Rodney? Presenting. Maganda Ang MMK. makinig. Parang nanonood ako ng podcast nyo eh. Oh, wow. Oy, excuse me. Rodney Lisandra, Grand Slam, Dance Sport Competition Champion. Petition. Thank you sa pag-introduce, Mitch. Nagbabalik po. So, ang core memory. Talking to Oh, core ito marami tong core memory kasi maraming kapatid. Ang pinakauna, yung bike ng tatay ko. So since parang kinder up to 3rd grade to 4th grade ata, nagbabike ako sa likod ng sumasakay sa bike ng tatay ko. So free ang ang transportation. And then Cute. akong yung pinapababaunan talaga ng water, ng mga Hansel, mga ganyan ba. And then madami. Tapos laging pinapa-join ng mga pera ng yung mga Mr. and Miss. So, yun. Garden. Ano pa ba? Ayun, mga kapatid ko, mga kapitbahay namin, napaka-close namin. So, yung mga childhood friends, mga neighbors, yun ang mga laging kalaro. And then, sa Nuling, meron kaming lupa dyan. So, dyan kami na parang nahasa ng pagiging independent. Kasi talagang nag-iigib kami ng tubig, malayo yung lalakarin. Ayun, so... Saan banda ang lupa nyo sa Nuling, Rod? Doon sa pinakatuktok pa man sa taas. So, dati wala pang doon wala pang daan. So, talagang naglalakad So, kayo. yung lupa nyo nandun pa rin hanggang ngayon? Parang sira na, pinuntahan ni Rhea yung yung bahay namin dati. Ano na siya, parang nawala na, parang nabagsak na. So, 20 years na ata mahigit. So, may So, lupa ka ha, may kalupaan ka sa Nuling ha. tapos yung pinaka, hindi ko talaga makakalimutan, 5th grade ako, may audition kasi ng sayaw. So, nag-audition lang ako. Si Ma'am, sa pilot So nag-kinder ako grade 1. No, kinder grade 1 sa Cathedral. And then grade 2. Grade private school. Yayamanin private school. So, bali, sa Nuling ka umuwi, pero May sa recession din Cotabato kami. City ka. Sa Cotabato City ka nag-aaral? Opo. Ay, mayaman.
Ang core memory. Feeling ko, Pagkakaliit ito na. si Rodney, ito yung elementary na Uy, may hindi. towel sa likod. RK, RK. O, may towel nga ako sa likod. Tama Nanay ako. ko, eh. Na maraming pulbos. Na laging A1 child. Tama Tapos ba ako? yung bag niya may gulong. Gulong. Yes. Tapos lagi naka-gel yung Nalaman. buhok na pa-Sharky. O, tama. Correct. Oo. Ayun, yung sa audition na yun, doon ako, may isang teacher sa pilot. Nung lumipat ako ng pilot ng 3rd grade to 6. Wala lang, pinik niya lang ako sa audition. Tapos doon nag-start yung Interest mo. interest ko sa sayaw. So sinalang agad ako sa Batang Pinoy. 3rd Batang Pinoy yon sa Bacolod City. Bongga. Oo, Wait, dapat i-mention Ikaw mo, dapat. Rodney. Sino yung teacher na nag-open sa'yo ng doors for dancing? Yun na nga gusto ko talaga siyang balikan sa pilot. Si Ma'am saan nagsisimula sa letter R? Parang may Rose sa pangalan. Oo, tandaan mo yan. Oo. Shout out natin yan dito sa ating channel. Oo. In Yun. fairness, Ma'am, we kung have nanonood- 17 viewers na. Hello. Ay, sabi ni Hello Ma'am sa 17 Angelina million Requero, wow, viewers. thanks God, lahat kayo ay magagaling, matatalino at mababait. Pagpalain kayo ng Diyos, mababait kayo ng mga anak ko. Oh, Wow. salamat naman. Oh. Then si Ma'am Vanessa pa shout out also here from Florida. Diba si Ma'am Vanessa from Cotabato City din? Oo, kasali yan sa ating kakampon natin yan. Andy Village din ba siya, Mitch? Hindi sa high school. I think sa Elementary. elementary. Mm-mm. Tapos, hi din daw sabi ni Toby. Hi, Tob! Hi, Tobes! Toby. Shoutout din kay Kispy, mga ano ba? Fake na bagay. Tapos si Ma'am Taba, Norhuda Madrigal Taba Abdullah. Tapos si Yani. Hi, Yans. Hi, Hi, Kuya Yans. Yani. Hoy, Rodney, may pa-message sa'yo. Visit ka sa Nuling pag nakauwi ka ng Pinas, Sir Rod. Maganda na ang daan dito. O, di ba wala nang mga Bongga. butas-butas? Ito ng Kasi dati talagang walang daan doon. Talagang rocky road talagang Ay, nilalakay. bongga. Dati talagang sinusulong namin yung literal na rural talaga. rural talaga siya dati. Tapos wala pa nakatira dati sa talagang green ang makikita mo na puro grass. Road talagang Ay, nilalakay. bongga. Dati talaga. Ayun, marami ng improvement. Ayun yung mga core memories ko. Tapos yun na-expose na ako sa dance sports. Tapos tuloy-tuloy na yung career after ko yung Batang Pinoy dahil doon kay ma'am. Kasi parang hindi ako gusto ng mga ibang namimili. Yung isang teacher lang talaga. At shinare ko rin yung Hindi malilimutan ni Rodney. Hindi mo nalilimutan, pero nakalimutan mo yung pangalan. pangalan ni ma'am. Ano ba yan? Rosemary ba? Ay, nakalimutan. Baka mamali kasi ako. Ako may share ako sa inyo. May isang experience ako na hindi ko makalimutan sa Vilo Elementary School. Pero hindi ko na pangalanan kung sinong teacher kasi bad yung experience ko. Grade 6 kami noon. Tapos I'm sure mag-agree yung mga classmate ko sa Vilo. Grade 6 kami noon. Tapos every week kasi parang ano yung dati? Ano yung subject natin? Hindi naman sibika at kultura. Ano nga yun? Ekasi. Hekasi, geografiya, kasi science at civica. Tapos, parang weekly, required kami magdala ng newspaper. Tapos parang pag-usapan namin yung parang mga current events, ganun. Tapos one time, maraming hindi nakadala ng newspaper sa amin. Tapos, nagalit yung teacher namin. Tinulak niya kami isa-isa sa dibdib. Natapon kami ng malayo. Oh. Alam mo, looking back ngayon, sabi ko, alam mo, it's assault yun. Diba? It's Bawal assault. yun. Oo, pero kami dati, syempre, Traditional. Oo, naalala ko na parang akala ko lang normal lang yun, pero like ngayon nagtanda na ako, looking back, parang assault pala yun, pwedeng kasuhan yung teacher. Yeah. As in, tinulak kami ng sobrang lakas, ganun. Tapos natapon talaga kami ng malayo. So yun ang hindi ko talaga makalimutan. Connected pa rin siya ngayon sa DepEd. So ayoko na lang mag-drop ng name, pero I think
hindi siya magandang experience ko. Tapos naging core memory ko din nung elementary Until now, days ko. nare-remember mo. Yes, hindi ko talaga makalimutan. So, dapat, alam na rin, meron tayong positive core memory. O, And sabi ng ate ko, aralin panlipunan daw. AP. Hi, meron tayong... Rodney, hindi si Ma'am Hatage? Hindi. Ma'am Edna Hatage? Hindi. Hindi si Ma'am. Kasi maalala ko dance siya. Parang dance yung kanyang ano. Basta may something ko talaga, hindi ko na matandaan. Kasi 1 year lang ano natin, di ba? Difference natin dalawa. Sa Central. 2000 ano ba? 2020, 2003 ako Hindi ko maalala. I have a question for everyone. Ano Oh, yung sige. experience or bagay na na-experience natin or ginamit natin dati na hindi na ngayon na-experience ng mga estudyante? Paglalaro sa ganun. Ano, positive? It can be positive, it can be classroom negative. or- Sa classroom, for example, yung... Like sa classroom. sa school, ganon, yung mga experiences or gamit, it can be gamit or it can be experience. Ang akin is yung magpila kami sa labas tapos may libreng Milo. Wala kaming gano'n. Bigyan ng Milo, yung truck ng Milo pupunta ng mga school sa Cotabato City, tapos lalabas Paghalataan kami. agad. Tapos magpila, tapos bibigyan kayo ng Milo, ganon. So I think wala na siya ngayon, ganon. Yun ang hindi ko makalimutan Ang dati. maalala ko noon, yung yung bigay ng USAID na meron siyang gatas, meron siyang ngayon noon yung nilulugaw, ginagawa ni nanay na lugaw. Parang malagkit din siya na rice, pero hindi siya puti. Hindi siya puti, parang brown siya, ewan ko ano. Tapos may mga butter. Bigay yun ng USAID sa sa public schools noon. Tsaka Jaika. Parang program ng USAID. Kaya lang nung medyo na ako, high school ata. Parang wala na nag-end na yung nung aid ng USAID. Pero maganda yung mga binibigay nila. Kasi siguro yung yung tawag nito ang malnourishment, siguro yung target ng project na yon. Every bata yun merong ganun noon, maalala ko. Siguro nung time na ninyo, wala na yun. Kasi naabutan ko yun, maliit pa ako eh. Grade 1, grade 2, or grade 3, parang ganun. Then after that, a couple of years, parang wala na. Kasi nag-end na yung Ay, sabi ni Kispy, mas masarap ang Milo sa truck versus sa homemade na Milo. Homemade Tapos na sabi ni Milo. Yani din, agree sa Milo, lalaban ka sa init ng araw kasi masarap. Yun, pumipila kami sa labas kapag may pag may mga truck ng Milo or gatas, ganun, tas may free for mga students. I think hindi na siya ngayon. Hindi na na-experience sa mga ng mga bata. Meron pa ba yung yung parang may bibilhin ka sa labas, yung may mga numbers. Ay no, gusto ko yan na topic. Ay, oo. Kasi mga klase ko na laging nandun every hapon, uwian. So ako wala naman akong perang pinababaunan hindi ako pinababaunan ng pera. Puro biscuit at saka tubig. So ngayon parang naghanap ako ng paraan na magkapera para matry. Kasi yung may mga circle tapos pipili ka ng number, tapos kung Oo, tapos i-open mo Kung yun, may diba? zero, Oo. may pwede ka ibon. ganyan. Tapos kung anong makuha mo, oo, yung ganun. Meron pa ba yung ngayon? Hindi ko Wala alam na. Oo. Meron may Mga bunot-bunot ka Gen Z. magpiso, tapos magbunot ka, tapos makita mo kung may may 20 pesos, may 100 pesos, ganun. Oo. Tapos nagabenta pa Hindi, dati ng animals CCU dati. na may color. Oo, animals dati. Looking, realizing now, it's animal cruelty. Kaya bawal na ngayon. Yung mga sisiw may color yellow, sisiw na kulay pink, Ano, sisiw na remember kulay ko, blue, ganun. sa ETD, pag isang zero, maya yung makuha mo. O yung mga ganyan, di Pag ba? tagdalawang zero, itik ang makuha mo. Pag tatlong zero, ganun siya. Kasi ma-remember ko, nakabunot ako ng itik.
nilagay sa cellophane ng Kawawa ng nagbenta. isip. Dinala ko sa classroom. Kasi early morning. Tapos, tinanong ng teacher, sinong may check? Sinong nagdala ng check? So, syempre ako, sabi ko, not me. Parang hindi ako. Tapos, sinignan ako ng mga kaklase ko, nakaganon sila lahat. Hindi ako. Diba, sinong may dala ng sisiw? Tapos sinabi ko, hindi naman to sisiw, duckling naman ito. So, napagalitan ko. Sabi ko, duckling ito, hindi ito sisiw. So, napagalitan ako. Lagi pinapatawag. Yun yung mga bunot-bunot, no? Piso. Ano naman yung favorite na binibili niyo sa kantin dati na ngayon hindi na nabibili ng new generation? Yung mga favorite food ninyo sa kantin. Spaghetti na tag 5. Sa amin, ano, Yung juice na may sagot, tapos yung straw, parang ibablow mo yung straw, tapos sa labas yung sago. Natry mo yun dati? ano yun? Di ba? No? Parang siyang sa malamig, tapos meron siyang maliliit na sago. Aha. Tapos, yung kaibigan mo, magpa-fight kayo using the straw, tapos ibablow nyo yung sago. Sa Wala. kanya, saka ibablow. Ay, di nyo na-try? Ala, mga rich kid kayo. Saan mo na ano yan, Lip, na experience? Ikaw man yun yung Meron din dati nung elementary ako. Maalala ko na sa Baka malamig may sago. amin. Sa malamig siya, pero may mga maliliit siya na sago. Ano ang usual na recess nyo nung elementary kayo? Filet mignon. Sa akin, sindol. Ay, sindol, masarap. Yeah, sindol. Masarap talaga yung sindol. Kasi di ba sa ano kami, Sinway? Oh, sindol tagal. At saka Sindol talaga. ano, tsaka yung isa, Lip, yung purple. Ano ngayon? Ube cream. Hindi siya. Social Hindi, yun. yung- May tawag yun sa Maguindanao. Na. Alam ko Yung na. purple na malagkit. Ano nga yun? Ano ngayon? Doodle! Dudol. Ay, ang Dudol. sarap. Sindol at saka sindol. Ano mo yung pagkain ang pag-usapan natin? Mitch, sabi ni, taga din daw siya, taga pilot. Cotabato City Central Pilot School. Pilot school. Tapos, Oh, Mitch, excuse it's me, been a Cotabato. while. I remember first time I met you in high school pa kayo sa Kasiglahan, rooting for you, girl. Oo, si Yani. Opo, kasi Wow. yun ang una kong exposure sa pageantry. Kwento. Siyempre, feeling ko naman, kasi marami namang maganda. Pero feeling ko, dahil nga padada ako na lang, napilitan na lang sila. Mahayaan na tsaka, basta makasagot. Yun. Parang feeling ko yun na yung reason. Hayaan na tsaka ito, bahala na, basta makakakak, carry na. Ano So, pageant yun? Mr. and Miss Kasiglahan. Mr. and Miss Peace something. Siguro nga kasi hindi ako peaceful. Kaya hindi ako nanonood. Pero yun yung pinaka-first ko na exposure sa pageantry. Tapos, doon ko na parang, ay, baka maganda ako, gano'n. Pero, Maganda ka naman talaga. uy, ano ba? Wait, bagay. Hindi. Hindi, kasi parang, nagtiwala sila sa akin. Pero feeling ko, at the back of their mind, sige na, kasi nakakasagot naman ito. At least kung mapahiya tayo, siya lang mapahiya. Pero yun ang pinaka-first. At saka yun din ang reason bakit ako naging parang Kasiglahan talaga is played a huge part sa life ko para maging like student leader, maging makapalang muka, ganon. Kasi i-train ka nila to face people and to train youth like you. So look forward ko talaga every summer kasi every summer may program yung Kasiglahan. Summer camp. Na summer camp. Yan talagang favorite ko. Yung parang youth leader program, parang ganun. Peace Youth Camp, parang ganun. Ay, tapos si Kuya Yani pala. Binansagan niya akong peacock girl. Hindi ko makalimutan. Tama ba, Kuya Yani? Ikaw ba yun? O baka binintangan kita? Tapos si Kuya Yani pala. Wait lang, ano ba yun? Niya akong kasi yung buhok ko nakaakyat dito. Gusto ko itanong, siya ba yun?
No, kasi you mentioned, Mitch, bago lang na about high school. Now, let's move sa high school. Ano yung core memory nyo sa high school? Tapos sa kayo nag-high school? Notre Dame Village National High School, but not Kawayan private. National High School. Tigaway National High School, batch 2008. Batch Cotabato City State 1999. Polytechnic College Laboratory High School. Ah, Ah? Ay, Sana all. Nasa lab. matatalino. Oh, kasi dati sa lab hindi ka pwedeng mag-aral sa lab pag hindi ka nakapasa ng Ukap. ng entrance exam. So kailangan tapos share ko lang nag first year ako sa lab. Halos karamihan ng mga batchmates ko ay mga valedictorian ng elementary school sa Cotabato City. Valedictorian ng PC Hill, I think. Valedictorian and salutatorian ng ibang High school, schools. competitive ka na, Sir As Jay. in po, tapos parang valedictorian ng parang si Hamid sa Brose, parang ganun. Mga valedictorian, mga salutatorian, at saka mga honor students. Nag-graduate ako sa Vilo, second honorable mention ako sa Vilo. Tapos nag-aral ako sa lab. Sabi ni dapat mag-English ka dyan, Jason. Sige lang, hindi kita tayo maka-express in core memories in Cotabato City kung nag-English tayo. So, pasensya na sa mga American viewers namin. So, Sino nagsabi? sabi ni Mars Magdael. Ano yung core memory nyo nung high school? Kayo sa village or sa Pigaway National High School? uy, meron akong iko-confess. Char lang. Ihawak kamay tayong lahat. So kung meron akong may kasamahan ako, doon yung mga barkada time na yun high school. So merong grade 7 nasa first year high school. First time, sorry talaga. Sino may mga kasama ko dati. First time ko kasi na late kami kasi may pinuntahan kami. Tapos siyempre sinasara yung gate, di ba? Sinasara yung gate ng village sa time namin. Hindi ko lang alam sa time nila, Michelle. So So hindi na kami makapasok. Nag-over the bakod kami sa likod. Alam mo, di ba sa likod merong parang may sapa, ilog. Oo. First time ko nag-over the bakod, sabi ko, Lord, pagkapasok ko sa campus, sabi ko, hindi ko na to ulitin. Magpapakabait na ako. First promise. Nag-guilty ako kasi hindi ko gawain. yung mga bugoy ko na makasama. Nagsama-sama rin ako. Hindi ko na alam nung trip ko nun. Yun ang hindi ko makakalimutan. Saka nag-high school, Philip? Tigaway. Sabi ni Farouk, si Farouk ay student ko sa College of Education sa NDU. Si Farouk ay student ko Hi. sa Albert Einstein, grade 3 siya, or grade 6. Brainy, magaling, Of course. consistent Anong niya? honor. Education Valedictorian niya? ata siya ng main campus, tapos naging exchange student din dito sa US. Hi, Farouk. Exchange ba si Farouk? Yes, nag-US siya. Oh, I didn't know. Ang alam ko is AFS. student ko siya, grade 5 ata siya. Hindi ko ma-remember. I think grade 5. Ano siya, BS Ed, English major din. Oh, Farouk, so- ano pang inaantay mo? Antay mo. Ah, US na, apply na. Apply na dito. arat na. Ikaw Mitch, ano experience mo sa village? Super, Nag-pageant ka din? oo nga. Yun na nga naging gateway ko, yung Kasiglahan. Kasi nga high school yun. So, doon nag-start talaga. Tapos, nag-high school, hindi, mas concentrated kami sa jingle making competition. Alam niyo yung pagalingan ng interpretative dance. Tapos kami, uso talaga yan. Yung naka-cover ang classroom namin kasi hindi ipakita ang dance step. Kasi kami ang section namin ay diamond. Tapos yung second section is topaz. Tapos as in, sobra talaga ang labanan. Mga costume hindi ipakita. Tapos pag nag-blocking, hindi mag-act, hindi Ilos. gawa ng dance step. Mag-blocking lang, ganyan. Tapos nakatingin talaga parang,
Tapos natalo nila kami ng one time, ma-remember ko. As in, feeling ko, umiyak kami talaga. Kasi natalo kami ng section na yon. Yun yung parang pinaka core memory ko as high school, Gusto. high Siya na. school student. Yung mga jingle. Ma-remember ko pang song namin. Gusto niyo ba marinig, audience? Sample, sample, Hindi kasi, sample. may nutrition month, di ba ganyan? Pag July, nutrition month. Pag Grabe, naalala August, mo pa yun? yes! Ang maalala ko talaga, gulay, kainin mo yan, pampalakas ng iyong katawan. Prutas, kainin mo yan, pampakinis ng iyong balat. Ganon. Tapos, ganyan, palakasan. Jingle competition. Uso yan sa village. Oo. So, Right. ganyan. Yun yung mga parang very memorable na mga event kasi doon talaga naging competitive. Mga ganyan, student council, yung mga late night na uuwi kasi gawa ng mga, mag-decorate ng mga stage. Yan. Yan yung mga very fun memories. Tapos, syempre, makasama ko aking mga katropa, si Johnson, Emerson, Tilando, Lester, yan, ang aking mga bestie, Justoni, Karen, diba? Yan yung mga kasama ko always. O kayo, ano yung mga high school nyo, na mga emote? Ma'am Naomi naman tsaka si Philip. Ang layo kasi ng ano namin, ng school namin. Kasi 'di ba sa Pigkawayan kami tapos uuwi pa ng Simuay. So wala masyadong ganap after ng kasi naghahabol ka na hindi ka maubusan ng sasakyan. So, pero ang ano Ako namin, nilolook forward ko dati, nung high school ako, yung, meron kayong palarong Pinoy dati, nung high school? Yung Oo. mag-aagawan kayo ng mga, ng baboy, ganun. Tapos yung, Sobra nilolook naman forward yung ko din baboy, yung, be. Bawal yung sa Cotabato City. Bawal yan. Grabe naman yung baboy. Ano? May budget yung school yun. grabe yung kanyang palarong Pinoy talagang ano, pangkabuhayan showcase. Tapos yung mga blind date nung every Valentine's, yung mga ganon. Jailed Yun boot. yung mga, Uy, oo. Yung lagi kayo, ganun, babayad ka ng oo, fine. ganon kayo. Tapos, kung alam mo, ginagawa pa ba nila yan ngayon? Wala, iba na ang Gen Z ngayon. Uy, ang tawag, love nuts. Oo. Ay, pala sa magbabayad ka classmate sa ko. student council kung gusto mo ng alam mo yun, yung private room na kayong dalawa lang, ganun. Sabi pala ng Ng entrance fee. Sabi pala ng classmate ko sa lab, pakidagdag lang daw na aside from matatalino daw yung mga taga-lab, magaganda daw yung mga taga-lab. Ay, pas. Pero bitaw, mayayaman sila. Ako lang isa sa few na mga mahirap sa taga-lab. Nandyan si Janelo. Ha? Oo. Ah, Ang si aking Janelo. friendship na si Janelo. Ay, Janelo. Naghiwalay kami sa high school. Uy, mag-reunion. Mag-amtrak daw tayo ulit, B. Saan? Libutin natin Miami to Seattle. Ay, bongga. Ang layo. Wait, may Grabe. comment dito, Jason. Baka gusto mo naman itong replyan. Si Jason, star dancer yan ng Salamindanao Dance Company. Ay, Ay, hindi patay. mo Talaga. Sample. J. Mike Galamgam. Ano, nung high school ako, nag-join ako lang sa Mindanao. Tapos kami, dance concert. Pero puro ang sinasayaw namin. ethnic. Ethnic tsaka folk dance. Grabe. Sample. Kasi hindi pwede hanggang salita lang tayo dito. Pagdating ko Dapat ng college, doon ako nag-transition sa hip-hop. Hip-hop. Oo, nung college. Pero nung high school, puro puro folk dance tsaka Muslim dance tsaka folk dance. Pagdating ng college, doon ako nag-try nag-hip-hop. Nag-NDA meet ako ng 3 beses hip-hop. Tapos ang pinaka namin, mataas na place, 3rd place kami, NDA hip-hop. Tapos, cheer dance Anong din. sports mo nung college? Mime ba yun? Wala ako sports nung college. Busy ako sa student council. Grabe ko ka-competitive dati. And sa NDU dance troupe, president ako ng NDU dance troupe. Tapos din ako, governor din ng student council. Ay, grabe. Iba talaga. Sa NDU. Iba talaga.
Sir Jason, i-reveal mo na pang worldwide ang galing mo sa sayawan. Uy! Tapos high school pa lang ako, wala kaming trainer. May nag-cheer dance kami nung high school. Ako ang trainer. Ako ang nagaturo ng sayaw. So, high school pa lang parang na-train na ako talagang magturo ng sayaw. So, sa lab. Tapos, Choreographer ka na talaga. oo, itong classmate ko si Jen, siya yung sa Bayang Bigkas, tapos ako naman yung sa folk dance. Sir Rodney, Sir sample Rodney, din ng dance sample moves mo. dance I remember mo. you and Ma'am Kim during NDU time. Oo, si Rodney, Sige, 4-time Rodney, go. champion kayo, Rod, no, sa dance sport. Grand Slam. 4 times. Grabe. 5 taon na ako naka-experience sa Naka-NDA ND ka din, Fest. 5. Ako nung ako kasi nga working student tayo kuya. 'Di ba? Ako nag-extend ako ng 2 years kasi nga alam mo na nagkaroon ng crisis sa buhay natin. Nagka-recession. Oo. Recession. So, ayun, yung ikalima ko, gusto pa nila akong sumayaw ng dance sports. Ako nang nag-give Ito magindi. Oo, di ba hindi ka sumayaw nung... Hindi na ako sumayaw. Sumayaw ka ba nung last? Hindi na ako sumayaw noon. Gusto nila akong sumayaw pero sabi ko, give it to sa Sabay iba. tayo nag-graduate, di ba? Oo, sabay tayo nag-graduate na. Pero okay pang tuhod mo doon. Okay Wala pang pang tuhod ko gout. nun, ma'am. Okay pa kasi Ako, okay pa. na unang click sa first year of teaching ko sa sa junior high school. Sabi Doon ni ka na, Giselle, Busca, Summer, Sir Rodney, sample din ng dance moves mo. I remember you and Ma'am Kim Sasayaw na during yan. NDU. During NDU. Magbalik sila doon sa page ni Rodney tsaka ni Jason. Ang dami nilang mga TikTok dance sa background nila ang White House, background nila ang, 'di ba? Meron Ang Golden Gate Bridge, mga ganon. Hi daw sabi ni Nag-TikTok Sir pa tayo dati Denver sa Golden. Duway. Sir Denver, estudyante ko dati sa NDU. Ngayon, pinakamagaling na math teacher sa NDC. Teacher na siya ngayon sa NDC. Sa Notre Dame Ano of pang Cotabato. inaantay nyo? Ano pa yun? Apply na! I love you guys. Ma'am Apply na Giselle, kayo. saan ka nga ngayon Apply sa na US? kayo. Si Ma'am Giselle, nandito rin siya sa US ngayon. Oo Diba? nga, So- kasi ang profile picture ni Ma'am Giselle is snowy. Mm-mm. Saan po kayo sa States, Colorado Ma'am siya. Giselle? Colorado. Wow, ang ganda dyan. magkalapit lang tayo. Switzerland vibe. Rod, Uy, taga dapat dun Rod, si, si tayo. husband, si hubby mo, Besh. Di ba taga Colorado siya? Oo. Born and raised in Colorado. Dapat Saan sa mag-road trip tayo ulit. Telluride? Uy, magandang Sa, ride. hindi, sa Denver. Ay, Ohio Ay, daw sabi siya. talaga? Oh, si Ma'am Giselle. Ohio. Ay, From malamig nasa talaga Ohio doon. siya. Yeah, malamig. Malamig talaga doon. Kasi yun, north na yun eh. Saan po kayo, ma'am, sa Cincinnati? Ay, Wala, nakapag-Cincinnati Cincinnati tayo. tayo. Tama, nakapag-Cincinnati Sa tayo. Cincinnati tayo, di ba? Yeah, may... From Nakapag- Tyrone, Pennsylvania, nag-Cincinnati tayo. Nag-overnight. Yes, tayo sa nanood pa tayo ng Cincinnati. sine sa Cincinnati. Black Widow. O, maalala Doon ko. ba tayo na-assault? Saan kayo? Ano ba? Hindi. Ano ba experience? Yun. No. Nasa Atlanta, Georgia. Na-refuse tayo ng sa parang restaurant. Parang Oo, kasi brown tayo. Sarap lang. Okay. That's so sad. Oy, teka. Alam mo, Mitch, hindi na... Oh, go. Go. Sa Atlanta, nakwento ko lang very, bandali. Ni-refuse kami ng service sa, sa restaurant sa Atlanta, Georgia. Si Kasi Philip, mukha kayong mga walang dada. ako, at saka si Rodney, na pumila kami sa isang restaurant, para siyang mamahaling restaurant, kasi parang mga steak. Tapos naka-dress yung mga babae, tapos naka-tuxedo yung mga lalaki. Kami naka-t-shirt, naka-shorts, naka-rubber shoes. Baka may dress code. Tapos, ni-refuse kami. Tapos yung mga nasa likod naming mga puti, pinapasok sila sa restaurant. Baka din kasi Ang may ending, dress code nag-cheesecake kasi- factory na lang kami. Hindi naman. Hindi kasi kakagaling lang natin ng long drive. Tapos parang naka-short lang tayo nun. O baka may dress code. Baka. Lord, naalala mo, niligaw tayo ni Google nung papunta tayo ng Alabama from Memphis. Pumasok tayo sa isang private property. Sobrang laki ng aso. Laki ng aso. God. Saan sa Alabama? Ito mani. Basig Alabama. naglag kami dun sa kanal na malaki. Pag-backing ng sasakyan. Gagi. Ay, Wait. sa... Okay. Wait.
Question sa Oy, inyo. question sa inyong 5. Anong place the best tambayan nyo sa Cotabato back in the days and fondest memories nyo? Oh, may question. God. You guys are free to ask questions, ha? Ano Thank you daw so ang place na best Thank you so tambayan much nyo sa for your Cotabato? wonderful Wala na paisip Mardoni. ako, wait Jenny. lang. Sa Mardoni, tapos college days, gusto ko talaga sa Manangs. Manongs din. Manangs, hindi Manongs, Ay, Manangs. saan Ay, ang wala akong Manangs? alam na Manangs. Sa ano yan, sa Saan college. yan? Sa NDU. College Ah, area. okay. Sa Oo, NDU. barbecue. Yung shake sa Manongs. Ay, ang sarap. At saka yung sa harap ng South Seas na yung masarap yung kanilang yung bread Connie's. roll, Connie's. Masarap. Spanish bread ng Connie's. Oh my Uy, God. Oh my God. Sarap chopaw sa pati lengli. Oh my God. Sir J, di ba uuwi ka? Beke naman. At sa lahat pala ng nanonood, nasa Alaska ako ngayon, si Mitch nasa Florida, si Rodney nasa New Mexico, tapos si Ma'am Naomi and si Sir Philip nasa Arkansas. So lahat kami from Cotabato City and Nuling and Pigcawayan, then nandito na kami lahat sa US. So we're trying to, reminisce yung mga experiences namin sa Cotabato City. To answer your question, Jen, ang favorite tambayan ko sa Cotabato City ay ano ba? Napaisip tuloy ako. Bullwinkle. Remember niyo pa yung Bullwinkle? Ano yung Bullwinkle? Bullwinkle. Ano yan, Mitch? Parang sa highway siya, tapos parang billiards. Sa harap ng ano yung sa tabi ng, yung Bishop Monju, di ba yung, ano sa tabi ng Bishop Monju na may may, Inuman. oo, ano ang tawag doon? Wait. Rodney, help. Grill. Avenue Grill. Grill. Oh. Yung harap nun before, meron yung parang nakahilera dyan, ang tawag Bullwinkle. Ma-remember ko lang. Uy, wala na akong maalala sa Bullwinkle. Shin, wala ako. First time ko narinig yan. Uy, Avenue Grill. Grabe si Mitch. Laging reunion. Saan? Avenue Grill. At saka may isa pa. Ay, Rod, Avenue Grill. Sorry, I mean, we do not promote drinking, pero doon kami nagiinuman parati dati nila Rodney sa Avenue Grill. Kita. Ako dati yung... Remember mo yun, Besh, nung unang sweldo natin sa unang sweldo ko sa Albert, pumunta tayo ng Sorel. Sorel ba yun? Oo, pumunta tayo Sorel. Tapos binibilang ko pa talaga yung sweldo ko. Coins pa yun. May mga coins pa yun. Kasi cash yung sweldo ko dati. So, Buhay pa ba Kais? Ay, ano yung Kais? Guys, masarap din doon. Masarap doon. Oy, balikan ko yung sinabi ni Philip kasi workmate kami ni Philip sa Albert Einstein. Doon kami nagkakilala. So, unang sahod, kumain kami sa restaurant. Pumunta kami sa Oroderm. Nagpa-facial kami. Tapos, Cut days yun, no? oo, mahal alam ko saan ang Oroderm. Sa third floor ng South Seas. Nagpa-Oroderm kami. So, ginanon-ganon yung mukha namin, pinrik-prik. Tapos, syempre, ang promo lang is, ang kinuha lang namin na service is yung pang-facial. Yung pinrik-prik yung mga blackheads namin sa mukha ni Philip. Hindi namin alam na after nun, bibili ka pa ng aftercare. Oo. Syempre, hindi na namin afford. Hindi namin binili ang aftercare. So, matotal, nagka-acne kami na. After good nun, yung mukha namin nagmantika. Nag-acne tayo ng malalaki. Kasi wala na kaming budget for aftercare. Oo, hindi kami nasabihan agad na meron palang ganun. May pa-aftercare. Tapos nung umuwi tayo ng Sultan Kudarat na ulanan tayo, saan tayo sumakay? Sa harap tayo ng CCI. Ikaw ba yung kasama ko? Sikad. Hindi. Sa payong-payong. Kasama natin yung, sino gani yun? Yung Mastura na taga Sultan Kudarat. Si Kuya Zed! Cedric! Di ba sumakay tayo tatlo? Saan tayo sumakay? Sa truck! Parang sumakay tayo sa dump truck ata. Yun na ulanan Dump truck tayo. tayo Wala tayong sumakay. sasakyan. Oo, sa dump truck. Kasi wala nang Wala masakyan kasi gabi na tayo lumalis. Akala ko ba Kasi kain pa tayo sa labas.
No, just to answer also kay Jen, wala naman siguro talaga tambayan, pero yung favorite ko na kainan talaga ay Sorel. Ang favorite ko yung kanilang lasagna. Yeah, Sobrang sarap. sarap. Sarap ng lasagna nila. Sorel talaga. Oo. Speaking of Sorel, sino yung owner? Estudyante natin sa CCI. Estudyante niyo sa CCI. Sila Becky Kate. naman. Kate Del Si Rosario. Kate. Sa US na ata sila. Nandito na sila sa US. Sa US na sila. Oh, sobrang sarap talaga ng food. Pero ang Sorel nandyan pa rin. Nandyan pa rin Yes. na. Nandun pa rin ang Sorel. Parang nakailang So, location na kayo sila. Parang nasa Parang Road, tapos parang sa Makapagal, tapos finally nasa Kanto ORC na ngayon ang Sorel. Yeah. Mga uuwi ng Nakakain ka ba sa Cotabato, Casablanca? pagbalik, Becky. Wala nang Casablanca ngayon. Ano Kasi Casablanca? ma-remember ko nung bata ako. Ay na ngayon. pumunta kami Gas sa station na Casablanca. ngayon yung Casablanca. Oo. Di ba yung Petro na? Wait, saan yung Tapos, masarap di ba, na puti siomay? yung lahat, di ba? Oo, Oo. puti. Tablang Saan yung masarap na siomay sa tabi ng Casablanca? Ano, yung Mardones. Sarap Hindi, na meron siomay pa nila yun. doon. Meron pa isa yung di ba ito yung Jollibee sa ORC? Mardones. Yung sa Tawid. Patawid ka to the Sa level ORC? niya lang. Opo. Mardonix. Hindi, Mardones sa town man yun. Ay, oo pala. Pero di ba, ang mas masarap na siomay ang Mardones? Meron pa ba? Oo, masarap. Masarap din yung ano nila. Siomay nila. Ano ang pinakamasarap na pagkain sa Cotabato City? Ang na-miss nyo? pastil. Pastil. Kasi sa Backgate. Barbecue Yung- sa barbecue station number 1. Yung bread sa pork conis. barbecue. Pork barbecue sa fruit stand. Ay, oo. Tapos yung Sa yung mic. shake ng ano. Doon ako palagi mango. nagabili bago ako uwi ng Pigawayan. Lumi Sa ng Lumi. Mardones. Maraming masarap, no? Mitch, ako, ubi cake ng Mardones. Yeah. Yan ang lagi mong Christmas gift sa mga pamilya namin. Kila Ma'am Jami, sa inyo, kina Sir June. Becky Yun, naman, ubi cake ng Mardones. Mardones talaga. Favorite Sarap na favorite nun. ko. Oy, As in, approve yan sa husband ko nung pumunta siya sa Philippines. Dinala mo doon si Gabe? Bumili kami ng Mardones, tapos tinabi niya yung kalahati sa kanya lang. Hindi niya na shinare. Fairness. Talaga? Pasado sa Tapos, kanya. meron dyan doon sa Old Market. May ano dyan, yung nagbebenta sila ng freshly na pansit, na ang sarap ng pansit nila. Pero hindi pa luto, dapat bilhin mo siya ng ikaw ang magluluto. Mardones din po. Sa Mardones, Mardones din. yun. Opo. May-ari Mardones. Sarap ng pansit nila doon. Eto, people Saka with... yung chief... Okay. Go, Philip. ahead. Yung bakery doon malapit sa terminal ng van. Tams ba Tam's yun? Bakery. Chiffon cake nila. Every time umuwi ako ng Pigawayan, bumibili ako Nandun ng pa kaya chiffon yung cake mga doon. yon? Hindi siguro Tam's Bakery ang minimin mo. Kasi ang huli, Tams Saan yun. yun? Tams yun. Tams ba yun? Tams yun, Tams. Yung sa corner, Mhm. Tam's Bakery. ang huling uwi ko pa ng 2017 pa. Foreigner ka na Tagal masyado. 10 years na. Mhm. Jumericano ka na talaga. Hindi pa na. Eto, people would find this parang unusual, pero masarap ang halo-halo sa Old Market. Ha? Saan Saan ba? ba? Ma'am, yung Old Market. Alam niyo yung Old Market? Mhm. Saan Oo. ang banda? Meron sa looban, mga kainan doon. Masarap ang halo-halo nila doon. Doon sa Old Market. Hindi ko pa Promise. na-try. Oo. Pero you just have to, ask yung, disposable spoon because you don't want to, ayaw din mo naman din makakuha ng, sakit. Tuberculosis. Pero masarap talaga masarap yung halo-halo sa Old Market. Tapos, of course, din, yung mango shake pati durian shake sa Manong's. So, Oh my nakakamiss. Oh my Mas- gosh. Kamis yun. Gusto ko ang Gusto mango kami shake talaga. super. Sorry lang guys, tag 5. Ito may kwento ako, sobrang sa Manong's, di ba dati sa Manong's pwede pang mag-dine-in? Yeah, nagda-dine in. Saan Meron na sa ang Old restaurant. Market? Pwedeng mag-dine-in sa Manong's. Tapos, kami ng mga friends ko, Sarap kasi ng vlog nag-order nila. lang kami ng shake kasi wala kami pera, estudyante pa kami, college. Tapos sa kabilang table, nag-dine in sila ng chicken, ng lechon manok.
Tapos, hindi nila naubos. Umalis na sila. Tapos, kinuha namin yung manok. Siyempre, Yung walang hindi nila bayad. naubos yung leftover nila na manok kasi marami silang in-order na lechon manok. Tapos sabi ko, uy, pwede pang kainin. Kinuha namin, kinain Oh namin. my gosh. Patay gutom days. Pati Sabi ako ni din. Jen, Oo, saan ang old market? Sa old market, sa good. Sa may Mardonis, sa old Yung market. Mardoni, sarap ng Superama. Sa harap ng Superama, di ba? Old market, yun doon. May ukay-ukay sa taas. Ano ang Hindi memory yun, niyo sa Sobrang? Super yun. Super yan. Super yun road. Saan Old yun? market sa may town, sa may Next sa Central. Malapit sa Central. sa Central. Tapos ano yung Mhm. ano nga yung tindahan doon ng mga sapatos, Mitch? Sa may Sugni. Oo. Uy, may sabihin Straight. pa. Kung galing ka sa Filijan, straight mo lang. Oh my God, nakalimutan ko na. Ay, by the way, classmate ko si Jen nung high school. Ngayon, nurse siya sa Australia. Ah. I'm sure Okay, nakaka-relate siya kasi okay. na-miss niya na rin ang Cotabato City. Oo, Oh, no. diba? Oh, Uy, buhay no. pa ba ang Sugni? Yan yung mga mall. Oh, no. Wala talaga na ang ng Sugni, mga- ma'am. Close na. Ma'am, yan Tinatak talaga yung ng Sugni. KCC. Meron yung di ba, may snake daw dyan na nakatago sa Sugni. Na Wala malaki. namang yun. Remember ko dati mag-iyak ako pag pagpasok kami ng Sogni. May distinct talaga na amoy, no? Pagpasok mo ng Sogni. Tapos mag-iyak ako pag hindi ako bigyan ng bilhan ng fruit salad na ice cream by Oo. Selecta. Oo, sa labas. Ay, sa baba. Sa baba niya. Ganun din yung dating South Seas, di ba? Bago ka umakyat sa second floor, sa old na Mhm. South Seas, meron silang ice cream May parlor. mga ice cream sila Tapos, doon. oo. yung kainan underground, yung kainan ng South Seas Oo. dati, yung pinakalumang South Seas yung hindi pa mall, sa underground yung kanilang kainan, di ba? Oo. Di ba? Tapos may, Yeah. sa second, may floor, pinsa, may ice creams, akyat ka, di ba, mga cassette tapes, tapos pati mga school supplies. Yep. Oh my goodness, grabe. Naalala ko pa yun. Kasi Hi, remember ko, Ryan, ice Abapo. cream. Classmate ko grade 1 si Ryan. Tapos, Si Ma'am Gladys. Hi, Si Ma'am Ma'am Gladys. wow, Hi, iba Ma'am talaga Glads. sa US. Bongga. Ma'am Glads, Oh. apply ka na Ma'am Glads. Ma'am Oo, Gladys. Ma'am Gladys. Sarap na. Ano pang inaantay Teacher ng Ma'am siya? Glads? Teacher. Opo. Yeah. Ay, magaling yan. Isa yan Oy, sa pinakamagaling na teacher sa preschool Albert Einstein and School. elementary. Bonggang-bongga. Bongga yan siya na teacher, si Ma'am Gladys. Dapat, Ma'am Gladys, Yung caliber talaga ni Ma'am Gladys pang international talaga, no? perfect. Sarap. Uy, teka. Speaking of childhood, sino mga childhood crush ninyo? Ma-remember nyo pa ba? Yung Baka mga, ikaw ang may marami kang childhood crush dyan. uy, isa lang ang childhood crush ko. Sino? Ang pangalan niya Xavier Babaw. Kaso lang may asawa na siya ngayon. Crush ko talaga siya. Crush ko siya sa NDU, hindi pa ako. Now, may-remember nyo pa sino ang elementary teachers nyo? Of course. Oh, Grade 1 to grade 6. Oo. Yes. Ay, hindi. Yung Oy, grade nagtatag one, talaga Ma'am yung Clam. grade 6 ko. Ma'am Apawan na ngayon. Tapos grade 2. Wait, grade 2 ata siya. Ma'am Ma'am Shirley Tadlas. Yung iba TTD. Taichi na. Mhm. Grade 3, Ma'am Babayenon. Grade 4, Ma'am Regudo. Grade 5, Memorize. Ma'am Grabe talaga. Esterlita Uykoko. Grabe talaga Grade itong 6, memory. Ma'am Emily Hoffer. Grade 7, Sir Francis. Galit siya sa akin. Basta ang ma-remember ko. Sa village to, first year ka. Oo, Sir Francis. Ang tinuro niya si Antoine Lavoisier. Kilala niyo yun. Sino pa ba? Basta yung mga teachers ko. Elementary memorize ko pa sila. Ikaw, Rod. Hindi mo remember. Kilala niya yan. Ano na lang? Grade 6. Sino na lang yung pinaka-favorite na teacher nyo sa Cotabato? Uy, Or baka may not mga- necessarily baka favorite. noon. Siguro pwede ding malaking impact sa inyo. Ganun, tapos na hindi nyo makalimutan. Pwedeng positive, pwedeng negative. Ganun. Elementary? Pwedeng high school. elementary, pwedeng high school.
Teacher na Akin hindi si niyo Ma'am Dula, makalimutan. akin si Ma'am Dulaugon, grade 6. Kasi Yeah. all year round ang aming floor ay makintab. Pak. Kaya, makintab. Papasok yan siya, ginaganon niya talaga ang mga bintana and everything. Stop Doon talaga, ka naging maglinis. magaling sa cleaning. Everyday talaga kami, as in talaga, nus-nus namin. Kasi pag hindi makintab ang floor namin sa classroom, naku, malaking gulo. Yeah. Napaka masinop niya at malinis sa classroom. Nakaka-inspire yung kanyang minsan ka na makakakita ng guro ngayon, panahon na to na ganun kalinis at kasinop ng gaya niya, ha. Oh. Philip, sino sa'yo? Wish si nanay, mag-order ka, Mitch, ng baboy para kay mama mo, Na-tai-chi Sir na. Jay. Kailan? Si Ma'am when? Karim ng grade 2 ako. Ay. Siya yung May paborito. nanonood Paborito niya ang- talaga ako. Nanonood Tapos, ang mga anak always ni Ma'am yung- Karim. Always niyang hinahawakan yung kamay ko kasi daw, para daw cotton. Oh, wow. Tapos naka-separate talaga yung, kasi ang lambot daw ng kamay ko, wala daw talaga akong trabaho. Sineseparate niya yung upuan ko, nasa harap talaga ako. Tapos bawal akong i-bully. Bawal akong, parang talaga ako. Parang untouchable Pero siya. Kasi wala na kinakapitan siya. siya ng... Rest in peace, Miss Karim. Ay, may kwento ako sa inyo. Natuto kang magbasa kay Ma'am Vivian. Kay Ma'am Vivian din, Ma'am Vivian Vargas. Mhm. The grade 1 kasi ako, 5 and a half yung edad ko. Hindi na ako nag-kinder. Pero makabasa na ako noon, 5. Dahil pag hindi kami makabasa, ginakulong niya kami sa classroom. Mag-uwi na ang lahat. Buti na lang Mag-uwi na ang retired. lahat. I-lock niya yung door. Ako na lang mag-isa, tapos basahin ko yun. Tapos wala na mga bata kasi nakauwi na. Mga 4:30 na ng hapon. Tapos nag-iyak na ako, ganun. Hindi ko alam, nagatago pala siya doon sa labas. Pero ginlock Oh my niya yung God. door. Ako Effective. dalawang teachers ang hindi ko makalimutan. Una, sa elementary, si Ma'am Hamon sa Vilo. Kasi, ang ginagawa niya sa amin, pinapagawa niya kami ng ice water. Tapos binibenta namin every recess. Tag-piso yung ice water, 50. Ba kayo dati na ginagawang negosyo ang nagbenta ng mga papel and everything? Oo. Tapos, alam niyo ba na, din, hindi niya isign ang clearance namin. Di ba dati may clearance? Oo. Para makuha mo yung card mo. Hindi niya pirmahan yung clearance pag hindi ka nagbigay ng San Francisco na Natanim. natanim. Oo, maghanap good kami. Sabihan ko si mamang sa papang, hanap tayo ng San Francisco na tanim kasi hindi pirmahan ng teacher ko yung tawag diyan, yung clearance. Tapos sa high school, sabi ni Jen, meron kaming teacher sa high school, ang sabi ni Ma'am Jen, si Ma'am Del yun, pinapagawa niya kami ng ng diary. Second year high school kami, pinapagawa niya kami ng diary. Tapos sabi niya hindi niya binabasa daw yung diary namin. Pero naman, alam niya nangyayari sa buhay namin. Tapos pinapaaway niya kami. Gano'n. Tapos sabi niya, for example, sabi ni Mitch, ganito daw si Rodney. Rodney, ganito. Sabi ni, ganito daw si Mitch. Hello? Parang ganyan. Totoo. Gagi. Yun yung mga... Provoke niya kayo? Yes. Oo. Values education ata namin siya na subject na teacher or Filipino. Hindi ko na talaga Gusto niya, matandaan. paano niyo i-handle ang conflict? Siguro, conflict management. Diba? Pero diary yun, diba? Dapat without permission ng estudyante, bawal mabasahin. Pero I'm sure binabasa niya kasi na alam niya updated siya sa mga nangyayari sa amin. Diyos ko. Hi, Cory. Hi, Delma, mga friends ko sa Gambel dati. Hello sa... Ay, English pala. Tagalog tuloy ako. Hi, Cory and Delma. I hope you guys are doing great today. We're just, doing this podcast to reminisce our core memories in our Hometown.
Cotabato City, Pigcawayan, Nuling, those places. And Simway. Now, last question na ito. Ano yung core memory nyo nung college naman? Hindi ako nagbayad ng tuition dati. Sarot lang. Mas ano bang mas masaya, high school or college para sa inyo? Ako feeling ko, mas na-enjoy ko ang college. Ako din. Mm. Dami kong friends nung college. Kung i-ask ako ng isang memory na ma-remember ko nung college, ang siguro yung language week. So, ang nangyari sa language week is may iba-ibang competition. So, merong debate, merong oratorical competition, may essay writing, may iba-ibang about language. Lahat yun sinalihan ko na competition. So, sabi ko, may singing contest. Hinila ko yung best friend ko na ayaw namang sumali kasi duet. Paano naman ako sasali ng duet kung ako lang mag-isa? Ang reason ko bakit sumali, kasi may cash prize. Nagpa 500, 200. Nung time na yun, syempre, wala akong tatay. So, pag makauwi ka ng lechon manok sa bahay ninyo, parang, parang, uy, party, pag may lechon manok, parang masayang-masaya na yung mga tao sa bahay namin. So, sabi ko, sige, itong language week, dahil mayroong papremyo, sali ako, join. Sumali ako ng essay writing, ng duet competition, ng oratorical competition, ng debate, and everything. Nanalo ako sa singing competition ng first runner-up. Tapos, during that time na awarding na ng language week ng Friday, sinabihan ako ng English department na, Mitch, pwede ikaw ang mag-MC ng awarding. Syempre, hindi mo alam kung sino nanalo. Ang hindi ko makalimutan, habang nag-a-announce ako ng winners, ang ina-award ko ang sarili ko. Sa lahat ng mga competition. Gigahot-gahot ang andalay. Kasi para sa pera. So sabi ko, finally, first runner-up sa singing contest. Then nanalo ng oratorical competition. Basta maraming mga about language. Ang pinaka-last, essay writing. Sabi ko, hindi na ako manalo. Tawanan ako ng mga audience. Kasi pag sabi ko, the winner for coming from College of Education. Sabi ko, bakit? Hindi ko ito sinasadya. Pero masaya ako kasi may tag 500. Ang next, essay writing, guys, hindi na ako to. Entry number 573. Kapag nag-essay writing, walang name. Essay writing, walang name, walang pangalan. Entry 565 something. Kinuha ko yung papel sa bulsa ko, yun yung entry number ng essay ko. Guess what? Sino nanalo? Ako pa rin, nanalo sa essay writing. So parang yun, isa sa mga core memories ko na ma-remember ko, isa sa mga happiest moment. Kasi hindi lang parang naano mo yung potential mo as a speaker and a writer, pero nakauwi ka ng pera pambili ng lechon manok. Favorite? May mga Andy Fest, si Jason, governor ng SED, inaaway niya ang College of Health Sciences. Wait, share ko lang, governor ako ng student council ng College of Education, pero alam nyo ba na 2 beses ako nag-run as college student council governor. The first time ako nag-run ng student council governor, natalo ako. Kalaban ko si Michael Bukol. Tapos the second time nag-run ako ulit, next year, nanalo na ako ng student council governor. Tapos, sobrang competitive ko ng college talaga. Aside from governor ako din ang nagtitrain ng cheer dance namin. Tapos, siguro immature pa tayo dati, ganun. Inaaway ko mga College of Health Sciences. Kasi sila yung parang kalaban namin sa sa NDFest talaga. Tapos, parang nag-speech ako kasi parang awarding na ng NDFest. Lahat ginit ko yung mga governors ng ibang colleges except sa College of Health Sciences. Pero friend na kami ni Leng ngayon, ni Leng.
Salgado. Hi, Leng. I think nurse siya ngayon sa Canada. Hi, Leng. Pero grabe ko ka-competitive nung college. Pero mas na-enjoy ko yung college kesa sa high school. Kasi naman 5 years ako sa college, Rod. Alam mo yan, working student ako. Pero grabe ko ka-active. Nag-join ako ng Academian, school paper. Tapos nag-join ako ng peer counselor. Tapos nag-join ako ng math club. President din ako ng math club ng NDU. President ng NDU dance troupe. Tapos governor pa ng student council. Tapos nag-aboitis pa ako, nag-ayala. Sobrang busy ko nung college. Sobrang na-enjoy ko din naman yung college. Siguro, yun yung na-enjoy ko na yung parang timeline sa buhay yung college kasi sobrang daming opportunity dati. Tapos grab lang din ako ng opportunity kasi feeling ko kasi nung high school parang hindi ako nabigyan ng opportunity. Siyempre, although section 1 ako ng high school, marami pang mas magaling sa akin, ganun. Tapos nung college, siguro sabi ko, ito na yung time ko na before pala nag-governor, mayor din ako ng third year sa grade, sa level namin. Kaya tawag sa akin ng mga friends ko, ng mga kabatchmates ko, mayor. Hanggang ngayon, ang tawag pa rin nila sa akin, mayor. Naging mayor ba ako, Jason? Hindi ko na maalala. Mayor. Mayora, mayora di ba tawag? tawag sa'yo Oo, minsan? mayor ka ng first year. Kaya tawag sa'yo, mayora. Mayora. Ay, Oo, tinatawag ka Mayora. Oo, naging... Mayor ako first year. Pagka second year ko, secretary ako ng student government. Tama ba? Hindi ko na nag-run ka pa ng SSG president. President. Oo. Tapos, hindi ako nanalo, pero naging senator ako. Ma-remember ko. Pero hindi ko... Ay, tama. Mayora pala ako ng first year. Oo, tawag sa'yo, mayora. Pero hindi ka ba nag-join ng student government? Si Rodney. Rod, nag-student council ka, Rod? Ay, wala na. Hindi Wala siya. Ako, pero parang Mahina ang T-Mobile. Yung- sa yung UNESCO. Rod, Hindi ko na ibig matandaan sabihin yung- yan, mag-change ka na ng, from T-Mobile, mag-change ka na ng, AT&T or Verizon. Parang malakas ang Verizon dito. Nag-student May government ka, Rod? naka-Starlink ako. Kayo sa Southern Christian College? Ako Wala. dati, representative ako ng College of Computer Studies sa Student Council. Tapos binubuli namin palagi ang College of Teachers Education. Ay, bakit? Ay, Hate namin ang Teachers of College of Teachers Education kasi Bakit, sila. be? Hindi ko alam kasi sa SSC kasi usually na nag-aaral sa CTE, College of Teachers Education. Yung mga yung mga galing mga taga-Alamada, Goodning. Ay, ewan Tapos ko. tinatawanan namin sila kapag reporting kasi gumagamit sila ng cartolina, kami projector. Tapos tinatawanan Uy! namin sila dati, which is really bad. Oo. Pero ano naman sila? Mababait naman ang CTE, College of Teachers Education. Pero hate lang Binawi. namin talaga. Medyo Biglang bully bawi. ang college, medyo Oy, bully. di ba gano'n naman din kahit sa NDU, di ba? Pag nursing, mga rich. Tapos pag... Ako nung college, ako isa lang talaga yung ko. Yung parang yung kasabayan ko na friend ko. Yung pinaka-close ko si Aya Lip. Tapos naging friend ko si Naning, sila ni Jubjub. Tapos yun, kami lang. Sila ni Ate G. Ganun lang. Tapos palagi talaga. Hindi Tapos ko- sumali pala ako ng Mr. Intramural. Oo, i-mention ko na sana. Uy, meron akong i-share nung college ako. 'Di ba nagdo-dorm ako? Ngayon, meron akong friend na mayaman. So every time may ayuda siya, kumakain kami sa labas. Dinadala niya ako. And then yung kasi meron kaming sa namin sa dorm namin na pag every Friday, yung magpatlak kami, tapos share lahat. Yung isang friend ko, nakabili siya ng isda na may red tide, Sir Jay. Oh my God.
Di ba Na ano sila mag-red ka na lahat. pag kinain mo? Na ano sila lahat, tawag nito, Food na poison. suka-suka sila in the middle of the night. Na poison sila. Tapos, mabuti na lang ako, hindi nakakain that day. Ay, that night, yung dinner. So, sinama ako ng isang ka-roommate ko na mag-ask kami ng help para dalhin sila lahat sa hospital kasi lahat sila sumusuka na. So, yun yung parang hindi ko yun makalimutan talaga hanggang ngayon, yung nangyari na yun. Tragedy pala ito. Pero ano naman, safe naman sila. Na kasi nahabol namin. Alam mo, Mitch, yung pinara namin kasi 3 a.m. nung nag-start sila suka-suka, Food ganun. poisoning. Food poisoning, oo. Alam mo, ang naparahan namin, Mitch, yung dump truck na nagtatapon ng basura sa madaling araw. Oo, yun ang kasi walang bumabiyahe. So, thankful ako doon kay Kuya kasi nadala niya lahat yung mga ka-roommate ko doon sa hospital. Diyos. Sino yung rivalry ninyo nung college? Anong college yung rivalry ninyo palagi? Yung kalaban ninyo? Nursing. Nursing talaga. Sa amin, Sino may rivalry? education tsaka yung HRM. Ano kayo yun? HRM tsaka tourism. Kasi Yung mga education rika-rika yun kasi, sila. competitive. Kasi pag education ka mga Pero alam mo, ang education sa NBU, karamihan kasi ng mga education students, mga working student. Rod, alam mo yan, WOLAR. Diba? WOLAR ka, scholar din WOLAR. ako ng Lamsan training. WOLAR ako ng alumni center ng NBU. Rod, saan ka, Rod, na-assign? Sana si Rod. Librarian. Ay, Library, librarian siya. Hindi, yung sa Tapos, canteen. After a year, kinuha ako ni Ma'am Virgie sa canteen. Hanggang pag-graduate ko. UC, University Canteen si Rodney. Oo. University Canteen. Ako naman sa sabi ni Ryan, si Ryan, nung governor pala ako ng College of Education, kasabayan ko si Ryan ang governor ng College of Business and Accountancy, CBA. Pero Sir Jay, nung college ka, nag-US ka, di ba? Yes, ma'am, ako. Anong year ka PYLP. nung nag-US ka? Nag-PYL. Grabe, ang dami kong parang lahat ng opportunity, ginagrab ko lahat. Kasi feeling ko, parang hindi ako nabigyan ng high school, pas pagdating ng college, halos lahat ng opportunity. Ano yung sa'yo, ginagrab ko lahat. PYLP? Yes, ma'am. Philippine Youth Ayala. Leadership. Ayala. Nag-Ayala. Ano ba Hindi, iba yung Ayala din. Kami nila yani yun, AYLC. Tapos nag-US din ako sa Chicago sa Philippine Youth Leadership Programs. Nag-abort Pinuntahan din natin ako. yun, di ba? Yes, ma'am. Rod, ikaw, Rod. Sa Champaign, Illinois. Champaign, Illinois. Hindi. Mitch, nag-swing by kami doon nung sinundo ka namin nung unang dating mo dito. SIU ba yun? Oo. NIU. NIU. Kasi No, North DeKalb, yun. Illinois. Yung sa Champaign, sa Urbana, Champaign, yun, University of Illinois. NIU na Urbana yun. Champaign yan. Kasi lip yung SIU lip sa Carbondale, sa southern part. Rod, Oh, yung experience mo nung yung Waller ka sa NDU. Oo. Ang saya. Parang masaya ka nga. Masaya ka nga. Kasi marami ako yung nag-inventory ng mga food, tapos naghahatid ng mga ng mga pagkain from one place to another. Nagbabike lang. Sabi ko, ako, prosigido ako makapagtapos eh. Sabi ko na, sige lang, okay lang na, na ganito, okay lang yan. Makita ako ng mga, kaya nasashock yung mga nakakita sa akin na nagbabike ako ngayong during the day, tapos tumasayaw ng competition paggabi. Oo. Grabe. Rod, may naalala ko sa'yo. Nag-join ka ng singing contest, nakalimutan mo ang lyrics. Oh my So, God. sad day. Anong Ano kinanta mo? Rodney? Hindi kasi nag-change ako. Halimbawa ngayong araw, ang kakantahin ko talaga is I Don't Wanna Miss a Thing. Pinalitan ko, bukas na yung competition, pinalitan ko ngayong araw ng Wherever You Will Go. So, familiarize ko pa rin yung kanta. Ang hindi Ano nakain mo? Ba't ka nag-change? para
Hindi ko rin alam bakit ako nag-change. Ang Nakalimut. role ko sa ND Fest kay host. Host ng ng pageant. Tapos yun, alam mo ba, nung college, nag-ano ko yan, sinalihan ko lahat kasi sa dance troupe, merong 6 units doon na free. Oh. Tapos sa Monjo Choir, meron ding 6 units na free. Tapos working student ako, merong 18. almost 18. 18 na free. So sabi ko, parang magiging full load din ako. Mm. Nung nakapasok na ako ng dance troupe at saka ng choir, tinanggal lahat ng mga lahat ng mga free. So pasok ko talaga. Yung kami nakapasok, tinanggal lahat ng mga, pero nagpatuloy pa rin ako kasi sabi ko, gusto kong passion naman eh. Mm-mm. Kaya nag-enjoy ako sa dance troupe. Headed by Mr. Jason Guerrero. Rod, magkasama ba tayo nung last ND Fest ko hip hop, yung naka-green tayo? Somebody hit the light, gano'n? Oo. Oy, Jason, Doon ikaw din yung choreographer ng Mr. and Miss ND, yun nung sumali ako. I know you want me. I know I want you. Rod, nagpa-practice kami nila Rodney ng hip hop sa school hanggang 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m. Rod, di ba? Doon kami natutulog sa school. Di ba, Rod? Oo. Uy, may confess ako. Nag-try out ako ng ng dance troupe. Hindi ka nakuha, Besh? First year. Kasi hindi ako makatumbling. Hindi siya makasplit. Kaya dinala ako si Dolly. Actually, yun ang nakaka-enjoy sa college, yung ND Fest, Oo. college days. Kasi yung parang naging reunion siya ng mga estudyante. Nag-uusap-usap, collaborate. Diba? Yep. Ang saya nun. Sumali ako ng College of Education and Miss. Oh, tama. Nag-Mr. and Miss dito si Rodney. Hindi ko nga alam bakit ako naging photogenic. Parang halos lahat kayo nag-Mr. and Miss except sa akin. Si Mitch nag-Mr. and Miss, si Philip nag-Mr. and Miss, si Rodney nag-Mr. and Miss. Mr. Fire ako. First runner-up. Hindi tayo kasabay? Mr. Ako third runner-up. Hindi. Si Michael ang nanalo nun. Sinong partner mo? Partner ko si Cindy. Pa-Eldon niya. Oh, MC ako. Ay, Parang hindi. parang ikaw ata. Ay, hindi ko na matat. Parang host ako. Feeling ko host ako. Ay, hindi. Mitch, kabatch mo si Kim Dasas. Sa SED. Sa SED. Oo, pero nung... Sa NDU. Sa NDU, kabatch mo si... Yung doctor na ngayon, BS Biology. Hindi. Basta ang partner ko si Brian. Malyari. Oo. Si Brian Malyari. Hindi, nung nag-host pala ako, Rodney, ang contestant sa SED si Farhana. Hindi yun si Sydney. Cindy pala. Hindi, parehas kaming first runner-up Mr. and Miss Fire. Wala pang mga fire dati. Oo, SED, si Kuya Jason kasi yun. SED Earth, ang tawag niya. College of Education Earth. Tennis yan. Bongga. Anong year kan yan? 2009. So wala pa. 2009 yun. Oo, hindi. Hindi pa tayo hindi tayo kasabayan. After ko ata mga 2 years after. Okay. Or the next year, ikaw na nakita. Anong yung first freshman? Mm-mm. Ikaw, Philip, ano ang place mo nung nag-join ka ng pageant sa SEC? Third runner-up at or fourth runner-up? I'm not sure. May Tapos, talent portion ba? Merong talent portion. Ano yung talent portion? Ano yung talent ko dahil? Sumayaw ako! Oh my God! Sumayaw ako ng ano nga yung sinayaw ko? Basta nakakahiya yun, as in. Anong talent? Kasi nga, di ba? Tapos ang payat ko pa dati. Dapat hindi. Sa sunod, dapat show your picture. Yeah. Ibig sabihin may episode 2 pa. Oo. Diba? Bring me your old photo.
So, guys, before we end our, live dito, yung common denominator naman natin is lahat tayo from Cotabato City, from Barm region. Before we end, siguro what's your parang hope sa Barm region yung before we end? Siguro let's, on a serious note, parang ano yung hope nyo before we end? Ano yung hope nyo sa Cotabato City, sa Barm region before we end? Kasi yun yung common denominator natin lahat na taga-Barm tayo. Hope sa what do you mean, sa education or as a whole? As a whole siguro, ma'am. Na ako siguro, sa akin, sige, go. Mauna ka na, Rod. So, siguro, continue lang sa pagiging productive, progressive na syudad, and hoping for the best na sana masama tayo sa isa sa mga cleanest and safest cities in the Philippines and in the whole world. Ako naman, I firmly believe that we have the best educators na all the kids deserve to have. So, I hope na mabigyan ng better opportunities yung mga teachers, better pay, and better, mga professional development na dito ko lang naranasan sa US. It would be amazing if yung mga teachers natin sa Cotabato City will experience the same opportunities na maka-explore ng professional development na libre. yeah, Mga- you don't have to pay. You don't have to pay, or they And pay pay. you to attend the Mhm. professional development. Kasi ang gagaling na ng mga teachers natin sa Cotabato City. And kung maganda ang opportunity sa city natin or sa region or ang ma-offer ng BARM sa mga teachers, they will not find other jobs outside education sa BARM area. Kasi to be honest, we were molded by these teachers na who worked hard, and wala naman tayo dito if it was not for them. I mean, hindi because if it's not because of them, we are like this because we had the best teachers na nagmold sa atin since we are in elementary up until college. Tama ba? Yes. Correct. Tama ba? Yeah, I agree with that. Dapat mag-agree kayo sa akin. Yes. yung ang hope ko sana mabigay nila kung ano yung deserve ng mga tao ng mga taga-Barm. Like yung gaya ng sinabi mo, kasi yung problem sa education, it's still the same, and it's so sick na pakinggan mo lagi na lang ganun yung problema. Sana they have to do something naman sa betterment ng buhay ng lahat ng taga-Barm, lalo na sa mga estudyante. Up to this time, lack pa rin ng classroom, lack ng materials, tapos yung mga guro natin, 'di ba? Yung parang sometimes yung mga hinaing nila na they are overworked but they are underpaid. And then I've heard pa na parang yung magbabayad ka pag nag-absent ka or kaltasan ka, something like that. So, sana paano magko-concentrate si ma'am sa pagtuturo kung ganun ang pagtrato natin sa mga guro natin, 'di ba? Sana mas mas pagandahin pa nila. And we can speak for them because we experienced, 'di ba? Yeah. We were once the teachers na nasa Barm region. So alam natin ano yung potential ng mga teachers na nandoon. Nasa HR ako ng ND Village, and I see every 159 teachers na sobrang gagaling. As in, Yes. yung mga teachers na nagmold sa akin ng high school, naging workmates ko pa sila sa ND Village, and they deserve better opportunities and better pay, for sure.
Grabe no, sudden shift from Nag-serious? Nag-serious tayo Ay, bigla. sa next episode pa po natin ito. First episode pa lang. Ako naman, I would like to commend yung city government ng Cotabato kasi very evident yung mga projects Very true. ng mayor. You know, like sa mga, especially sa youth, sa sports, lalo na masigla yung yung Cotabato City, lalo na sa gabi, na may mga volleyball tournament, may basketball, may pickleball, na nga din sa Cotabato City. You know, I would like to commend Cotabato City for that. Pero I just would like to point out yung sa NBHTE, hindi naman siguro sakop yun ng Cotabato City, siguro ng Barm region. I think, naging Cotabato is part of BARM na. Cotabato is part of yung NBHTE, Barm. hindi handle ng city government yung sweldo, especially we're talking about here sweldo kasi parati pa rin delayed yung sweldo ng mga Yeah. Dati ba teachers. yung part sila ng Region 12 hindi delayed? Oh, Yeah. So I think hindi no. That's the sad part, no? Dapat bigyan naman nila ng dignidad yung mga guro. Uy, pero Siyempre may mga pamilya yan, tapos i-delay mo ang sweldo. I'm just, wala naman ako experience pero nakikita ko yung mga post ng mga friends ko sa Facebook Yes. na merong Sabi nila post na, mauuna anong ka daw sa unahin mamatay ko kaysa yung darating anong unahin ko darating yung sweldo or mamamatay ako sa gutom, ganun. May post Nakakasal, ako, no? Like, may post ako hindi nakitang nyo yan ganun. deserve. Hindi nyo yan deserve. At saka kung ganun kasi Sir Jay, no, kung maganda lang yung pagtrato sa mga guro natin, mabigay nila lahat ng mga kailangan ng mga guro at saka ng mga estudyante. I think susunod yung literacy nila na kasi 'di ba yung latest na yung literacy rate nila sobrang nakakawawa. Yung literacy rate, ang daming hindi marunong makabasa, which is red flag yun. So, paano yung future ng mga bata na hindi marunong magbasa? Walang foundational skills na umabot na sa high school or gagraduate ng elementary na hindi pa rin marunong magbasa. So, isa yun sa mga factor na dapat alarming yun sa government natin na dapat pagtuunan nila ng pansin kasi magiging problema yun ng gobyerno in 20 years from now. Yung mga hindi marunong magbasa, problema yun ng gobyerno. So dapat mag-invest talaga sila sa magandang education ng mga kabataang bangsamoro. It affects yung motivation paano magturo yung mga teachers kung wala silang sweldo, 'di ba? Tapos dahil hindi motivated yung teachers, so hindi na rin natututo yung mga estudyante, walang learning sa kasi syempre Can you remember I'm sorry. Can you remember na parang when we were teaching in the Philippines, hanggang alas 8 pwede tayo magstay. Pero nandito sa US, kapag alas 3 ang uwian, meron kang uwi na. Yeah. May iba ka pang gawin. 20 No, minutes you have to go home at 3. Nakapack ka na, ready ka na. Yeah. May experience ko niya na nung first year namin dito, kaming 3 Pinoy kasi ang first Pinoy na nasa isang school. Ngayon, nag-uunahan pa kami, 3:15 kasi yung out namin. So kami, sabi namin na mag-stay muna tayo ng mga ilang minuto kasi nakakahiya. Muna tayo, mag-stay tayo. Alam mo ba, pagka nag-stay kami hanggang 3:30, paglabas namin, wala nang sasakyan sa labas. Kami na lang natira. Oo. Sabi, wag muna natin masyado yung pag-usapan kasi yan ang papag-usapan natin sa sunod na ating episode. Ay, okay. The second episode will be, will be comparing the education system in the US and in the Philippines. Yeah. Wala tayong hindi natin dinidiscriminate yung education sa Philippines. We just would like to, share what natin, minimotivate natin yung mga teachers, yung kaibahan sa Philippines at saka dito sa US para ma-motivate din sila. Kung gusto nila it's their choice kung gusto nila magturo sa US. Pero if I have a high respect sa teachers sa the Philippines, if they want to stay, serve the Department of Education, then go on. But, we're just telling you na may mas malaking opportunity outside the Philippines. Know your worth. Correct. Know your worth, yeah. Kung lang naman, kung magkaroon ng magandang, this may, POV, na kung may magandang,
talagang nagagamit yung tamang budget sa atin sa Philippines. Well, with the current government, I'm sorry. Hindi, I don't want to say anything about it because I have a lot of things to say. ang sa akin lang It's is so sad. yes, very sad talaga yung nangyayari ngayon. It's pitiful. Yeah. So if ever na the budget will be like used properly, for sure may progress, may progressive yung ano natin, yung education. I don't think so. I with the current situation right now, I don't think how the Philippines going to cope up or, diba? They loot everything. That's the problem. Yeah. Pero ako hopeful pa rin ako na in the future magkakaroon ng magandang I'm hopeful that there's going to be a government going to good governance. good governance, and it's going to be in the right direction that where it's supposed to be. This is the direction that we are going to go. At And yun po ang aming, dyan po nagtatapos ang aming episode 1 ng aming podcast. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig, nag-participate, Grabe Thank you, nag-comment. everyone. Alauna 38 na dito. Zombie ng na umaga. ako Uy, bukas. one. Sabi ko mag-gym ako ng alas 10, alas 11:38 na dito. Alauna ka na Spring bukas break na ba mag-gym. sa Florida? Hindi pa. Hindi pa, may 1 week pa kami. May one Kami week pa din, may kayo. 1 week pa. Uy, dapat mag-screenshot tayo kasi ito ating first ever. Meron kasing regional science fair dito. 7 o'clock. Ready na ba? Okay, ready. Ayan. So, sa lahat ng nakinig, nanood, maraming salamat po. Okay. At saka Jason, sabihin mo na next time, alam mo na paano i-public kasi nagagalit na yung mga kamag-anak ko. Hindi nila napanood. Sorry guys, parang trial and error pa to kasi first time namin. Next time, bibili na tayo Ah. ng mga equipment for Like a perfect. magandang Mic, yung magandang microphone, gano'n. magandang mic. Hopefully, meron tayong isang session or two na in Na person. magkasama tayo, no? Uy, yung part 3 natin, Ngayong dapat summer nasa na Miami yun. tayo. Tapos, let's, sa isang episode din natin, let's invite parang isang teacher dito sa US din na from Cotabato City. Sige, go. Sino ba? Sila, ma'am, si Sir, sino yung sa Arizona? Si Sir, Gerald. Sir Gerald or sa, Si Orly. si Sir Orly sa Virginia, ganun. Let's invite, teacher sa Cotabato City na madami nandito ng na mga sa taga-Cotabato US. dito. Mercy na nasa Saan si Ma'am Mercy? Virginia. Florida. Ay, Somewhere there. o isali natin si Nick. Na Go. housemate ko. Na Di ba from taga-Pigkawayan Pigkawayan. Oo, taga ND Village, di ba? Oo. So May I hope tatlo na kaming taga ND Village High School na nandito. Wow. Ay, bongga. Grabe sila talaga. So, may taga-Pigawayan din. Opo, housemate ko housemate ni tulog na ano? ngayon. Ano apelyido? Housemate ni Perez. Or- Perez. Teres. Ay, hindi ko siya kilala. May Perez. Meron daw silang tindahan ng fruits sa palengke. Ah, okay. Pangalan ng nanay niya si Tita Perez. Hi, Tita Perez. So, Tayo siya. just to before we end, hindi namin intention na siraan yung BARM, yung MDHTE. We just would like to, point out ano yung problem and maybe encourage teachers na to go for greener pasture. Why in Gusto niyo, America? Oo. Sir Jay. Life is here in America. Sir Jay. Point of view lang naman to. We can say something because we are sending money back in the Philippines and we are one of those millions of OFWs contributing the economy of the Philippines. And it's so sad and it's so sad lang na, di ba, alam mo yun, hindi na pupunta na dapat doon mapunta sa kanyan, di ba? And also, We work hard like to doon natin emphasize na pinupulot yun. it's not a bed of roses here in the US. Correct. To be honest, it is, for me, You mentally. Pero sa next episode na po natin ito, ladies. Sa next episode na. Kasi The baka grass kada ninyo, is greener here in hindi, America. baka kasi sabi nila, oh, siguro ang sarap ng buhay sa Amerika. Hindi po. No. Yan.
po ang susunod na Magbabanat ng buto po kami. Magbabanat next- ka ng bot. Kung alam nyo lang, nagdadalawang trabaho po kami dito minsan. Oo. So our next episode Para is sa transitioning Pilipino. from a teacher in Cotabato City to a teacher Yeah. here in the United States. And siguro let's Yes. give mga advices or mga tips sa how to survive kapag naging teacher na sila dito Oo. sa Kasi US. kunwari, Yes. like dito ko sa US, ang dami kong sinasabi, buti pa sa Pilipinas, ganito. Sa Pilipinas, ganito, ang ganda, ang ganito, bababa, ang mga bata, behave. Here, no. So, baka kala nila, nagsaside lang sila sa US kasi nasa US sila. Hindi po. You should know the background. Kung ano yung, what is behind, yung hindi nyo nakikita sa screen right now or sa mga posts namin sa Facebook or sa TikTok na parang, ang saya, may bagong ganito, may bagong ganyan. There's a lot of tears and sweat and high blood pressure sa mga at the back of And that. losartan. No? And losartan. constipation. Losartan. Correct. So, sa next episode Like- natin yan. So, thank everyone, maraming salamat po sa lahat ng nanood, nag-join, nag-participate, nag-comment. Maraming salamat and magandang hapon sa Philippines. Good night dito sa US. Bye-bye po. Bye-bye everyone. See you. Bye, guys. See you. Bye-bye. 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 Bye guys. Bye.